Ito mga sangkay, full video ng ating paggawa ng ating bagong bayan bread or makabayan kung tawagin man sa iba o radyo-radyo man yan. Basta ito mga sangkay, ang full video natin. So una kong gagawin is yung ating pabalat. Ayan, naglagay lamang ako ng asukal, powder milk, asin, food color. So bali sa pabalat natin mga sangkay, kahit walang kulay yan, depende na lamang po sa inyo kung anong kulay ng pabalat ang gusto nyo gawin. Naglagay na rin ako ng vanilya. Sunod kong ilalagay is tubig. So bali double check nyo mga sangkay yung mga ingredients, mga sukat ng mga ingredients na inyong ilalagay ha. Nasa caption na pala yung kompletong ingredients na aking ginamit. At naglagay na rin tayo ng lard or shortening. So bali tunawin muna natin yung ating asukal at saka yung asin nating nilagay bago natin ilagay yung ating harina. At naglagay na rin ako dyan ng baking powder at yeast. So yan, mix muna natin yan. Bubuuhin muna natin itong ating dough. So nga pala mga sangkay, itong ating dough is gagamitan ko ito ng makina para sa pagpapakinis. Para mas mabilis natin mapakinis itong ating pabalat. So mas malaking bagay talaga mga sangkay pag meron tayong makina. Dahil hindi tayo masyadong pagod sa pagpapakinis or pagmamasa ng ating dough. At tinabi ko muna mga sangkay itong ating dough. Gagawin ko muna yung filling or palaman itong ating tinapay. So naglagay tayo ng asukal, breadcrumbs, vanilya, powder milk, tubig. Balik kung sakaling gagawin nyo itong recipe mga sangkay, panoorin nyo yung ating video simula hanggang dulo. Hindi po kasi pwede na ingredients lang yung aalamin nyo. At naglagay na rin tayo ng margarine. So bali mix muna natin. Panoorin nyo ng maigi yung sa video mga sangkay para malaman nyo kung paano ginawa. Dahil kung ingredients lang inyong aalamin at hindi nyo naman alam kung paano ginawa, ay hindi nyo po magagawa ng maayos yung tinapay na inyong gagayahin. At isunod na natin yung ating harina at baking powder. So bali sinalaan ko nga pala yung aking baking powder mga sangkay para maiwasan na may maisama na bubuo dahil mapakla po ang lasa nitong ating baking powder. Next is bubuhin na natin itong ating filling or itong ating palaman. Bali itong tinapay na to, alam kong maraming nang nakakaalam sa paggawa ng tinapay na to. Kung sakaling basic na sa ito at magaling ka na, ay hindi para sa iyo ang video na to. Dahil ang video na to, ang purpose ng video na to is para lamang sa mga gustong matuto or mga nagsasanay pa lamang sa paggawa ng iba't ibang klaseng mga simpleng mga tinapay. So yung bali payo ko lamang kung sakaling ikaw ay baguhan pa lamang o nagpa-practice pa lamang, ay wag na wag ka pong magmamadali at habaan mo po yung pasensya mo dahil nga bago pa lang ay hindi po maiwasan talaga na magkamali. At pagkatapos natin gawin yung ating filling, ay babalikan na natin yung ating pabalat. Tabi muna natin yung ating palaman dyan at papakinisin natin yung ating pabalat gamit yung ating dough roller. So bali mga sangkay, kung sakaling kayo ay magpa-practice sa dough roller na to ay ganitong makina, ay doble ingat po kayo dahil napakadelikado po ng ganitong makina. So bali ninipisan nilang natin dito yung ating dough para hindi na tayo mahirapan magpalapad pag nilagyan natin yung ating palaman. At eto na nga po, pormahin na natin ngayon yung ating makabayan o radyo-radyo or kung ano man ang tawag sa inyo. Basta ito na yun mga sangkay. So panoorin nyo na lamang yung video dahil nga maiksi yung ating lamesa, is hinati ko lamang yung aking pabalat dahil hindi kakasya sa ating lamesa dahil maiksi nga lang. At ito nga, medyo malapad na itong ating pabalat, ay bahagya ko na lamang palalaparin gamit yung ating rolling pin. So ayun, pinahiran ko ng evap milk para dumikit itong ating filling dito sa ating pabalat. So ayan, papantayin ko lamang mga sangkay. Panoorin nyo na lamang yung video mga sangkay kung paano ko nilagay yung palaman dito sa ating pabalat. So ayun, kung sakaling nagustuhan mo ang video na to, ay huwag kalimutan i-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. At kung naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking, ay nandyan po sa ating page mga sangkay, marami na po tayong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po kung makakatulong yun sa inyo. At kung gusto mo naman ay pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil mas marami nang naka-upload na recipe about baking. Sigurado po kung makakatulong yun sa inyo. At ito na nga mga sangkay, pagkatapos nating may lagay yung ating palaman, ay pahabain lamang natin. Nakadepende sa inyo mga sangkay kung gaano kataba or kalaki itong ating gagawing tinapay. So bali dito sa akin mga sangkay is katamtaman lamang yung laki niyan. At ito yung ating pangalawang baston, is nilalagyan na rin natin yung palaman para makat na po natin or maputol na natin itong ating ginagawang tinapay. At dito nga kung mapapansin nyo is aking hinati dahil nga hindi kasya sa ating lamesa yung haba. So kung mapapansin nyo mga sangkay, naging apat na yan dahil yung dalawang baston na yun is hinati ko po yun kaya naging apat. At dito nga sa part na to mga sangkay, pag pantay-pantay na ay sabay-sabay na natin silang ikat or sabay-sabay na natin silang putulin sa laki na gusto natin. So bali dyan po sa ginagawa ko is nasa 45 to 48 grams po ang bawat isang cut nyan. So bali naisipan ko nga lang gumawa nito mga sangkay dahil nga nung nagbakasyon ako ay nakita ko yung ganitong tinapay at bibihira na lang akong gumawa dito noon. Kaya nung pagbalik ko na galing bakasyon ay naisipan ko pong gumawa dito sa Cavite. So bali dito kasi sa pwesto namin is hindi ko to talaga naalala dahil wala na akong nakikitang tinapay na ganito dito sa malapit sa amin. Ewan ko lang sa ibang bakery kung meron pa ba. So bali ito nga palang tinapay natin mga sangkay, hindi na kailangan palasahin to ha. Pagkatapos natin banyahan or anuman, kung hindi nyo nababanyahan ay pwede naman yan. Pagkatapos natin may isalansan sa ating tray ay pwede na kagad natin isalang yan.
At ito na nga, inilalagay na natin sa tray. Bali yung laman ng ating tray dito is 20 pieces. So bali dapat habang nagkakat kayo or nagpuputol kayo ng inyong tinapay ay hinahanda nyo na yung oven nyo, nag-iinit na kayo para pagkatapos nyo mailagay sa tray yung inyong tinapay ay pwede nyo kaagad isalang. At next step natin dito is pinahiran ko lamang ng ibap at naglagay ako ng palamuti or linga. So bali optional lang to mga sangkay kung maglalagay din ba kayo ng linga, pero kung ayaw nyo man lagyan ay pwede naman pong diretso na salang. Init ng ating oven dyan mga sangkay is 180 degrees Celsius at gagamit lamang ako ng katamtaman lakas na apoy. So yun, sa tuwing kayo magsasalang ay wag na wag nyo pong kakaligtaan dahil pag lumagpas yan ng mga ilang minuto ay maaari pong matoasted yung ating tinapay. At after 10 minutes ay aangat ko lamang at dito ko naaantayin maluto sa itaas itong ating tinapay na niluluto. So yun, kung sakaling gagawin nyo ito pang negosyo ay wag na wag nyo pong kakalimutan mag-costing mga sangkay ha. Alamin nyo kung magkano inyong naging puhunan. At eto na nga ay nagsabay na rin tayo ng ibang tinapay na isasalang para hindi sayang yung init ng ating oven. So after 8 minutes mga sangkay sa itaas ay aalisin ko na yung ating salang. Bali 18 minutes kong niluto ito. 10 minutes sa baba at 8 minutes sa itaas. So ito na yung ating bagong bayan or kung ano man ang tawag nito sa inyo. Bagong luto na ito mga sangkay. Bali palalamigin ko muna bago ko ilagay sa ating istante. At ito na yung ating finished product. Sana makatulong sa inyo. Huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at paki-follow na rin po.